Kahapon napag-usapan na rin po natin ito pong proposed budget for 2027. Ang sinasabi nga po ng ating gobyerno ay people-centered daw. To fully explain kung ano nga ba ang sa tingin niya, assessment niya dito po sa proposed national budget for next year, kasama po natin ang isang public finance specialist. Meron din po siyang online accounts, budget pay kung tawagin, si Ms. Zaiza Nadine Suzara. Good morning, Zaiza. Ayun, medyo Good nakamute. morning. Ayan. Yes. Good morning, DJ Tata. Good morning, Manong Ted. Good Salamat sa morning. pag-imbita. Good morning rin po sa mga nakikinig ng programa. Thank you. Magandang umaga. Thank you for being here. Eto na I'm sure nakita mo na itong proposed 7.2 trillion pesos national budget natin next year. Anong assessment nito? Sa tingin mo ba magandang direksyon ng budget natin para sa susunod na taon? Meron akong tatlong major observations dun sa proposed national budget for 2027. Pero simulan natin sa pagbibigay ng ilang mahalagang numero. So yung budget natin, yung proposed budget natin for 2027, nagkakahalaga siya ng 7.2 trillion pesos. So mas mataas ito ng mga 400 billion pesos kaysa dun sa budget natin ngayong 2026. Ang Hmm. budget kasi natin ngayong 2026 nasa 6.8 trillion pesos. So meron akong tatlong observation. Syempre hindi pa natin nakikita lahat ng detalye ng mga importanteng departments at agencies ng pamahalaan. Pero at least doon sa press kit na ipinamigay ng DBM nung submission ng 2027 national budget, meron na tayong mga ilang impressions. So unang-una, um, very reactive itong proposed 2027 national budget in the sense na sinasagutan niya yung mga short-term na pangangailangan ng bansa natin. Ano yon yung mga tulong o ayuda para sa mga iba-ibang sektor ng ating lipunan na apektuhan ng economic shocks dahil dun sa conflict sa Middle East. So marami tayong nakikita na naman ng mga ayuda programs katulad ng nasa DSWD, yung usual na MAIFIP ng DOH, yung tupad program ng DOLE. So nandun sila lahat at malalaki yung mga amounts nun. Yung MAIFIP halimbawa 24 billion pesos, yung nasa DSWD na ayuda program niya nasa I think 33 billion, tapos yung tupad program 11 billion pesos ata. So kung titingnan natin, yun nga, sabi ko yung mga short-term na pangangailangan ang sinasagutan ng budget na ito. And in that sense, populist rin itong budget na ito. Populist siya kasi sinusubukan ng pamahalaan na i-pacify o bigyang or tugunan yung matagal ng mga hinaing at galit ng sambayanan dahil dun sa mga nakalipas na budget anomalies. So kung matatandaan natin, nangyari yung flood control scandal last year. Isa siyang malaking issue hanggang ngayon. Naghihintay pa rin tayo kung sino ang magiging accountable para dyan. Meron bang mga makukulong? Meron bang mga masisintensyahan? At nandun din ng mga nagdaang taon, yung pagkuha ng pondo ng PhilHealth, yung malaking issue tungkol sa program appropriations kung saan nilipat-lipat ng Kongreso ang maraming pondo ng pamahalaan patungo sa program appropriations para ma-accommodate yung kanilang pork barrel. So yan yung pinanggagalingan na konteksto nitong papasok na 2027 national budget. Pero palagi kong sinasabi na yung budget kasi hindi lamang siya para sa mga short-term needs natin. Hmm. Gumagastos ang pamahalaan para sa mga strategic investment. So yun yung base sa press kit, base sa mga AVP na nakita ko at sa speeches na rin ng mga opisyal, both ng executive branch, the DBM secretaries, si House Speaker, pati yung um, chair ng committee appropriations na si Mika Swansing. Wala akong naririnig so far. Ang messaging talaga ay ito ay people-centered para sa mga tao. Precisely because, Mhm. yun nga, yung mga nabanggit ko na programa, marami na namang ayuda programs. So, ang isa pang sinasabi nila, yung increase, kasi nabanggit ko kanina, 6.8 yung budget natin for 2026. Mhm. Sa 2027,
7.2 trillion na siya. So tumaas siya ng mga 400 billion pesos. Ang sinabi ni Secretary De Leon ng DBM ay ang kalakihan nun actually ay mapupunta sa mga tinatawag na mandatory obligations ng Obligations, oo. pamahalaan. Ibig sabihin, ito yung share ng mga local government Mhm. units sa taxes natin. So yan yung tinatawag na National Tax Allotment. Ang dating tawag dyan, yung IRA. Hmm. Ano pa ba yung mga sinabi nilang mandatory obligations? Yung salary increases ng both civilian personnel of the government, pati na rin ng military and uniformed personnel of government. Pero kapansin-pansin na despite the economic shocks, yung mga hinahanap natin na at nawawala yung mga hinahanap natin ng mga strategic investments, kapansin-pansin na lumaki pa rin yung budget ng DPWH by 115 billion pesos compared to the budget of DPWH for this year. So, um, kung titingnan natin, hindi ko pa siya masyadong naaaral, no? Tiningnan ko lang yung mga major programs. Ayan na Mhm. naman, nandiyan na naman sa DPWH budget, yung mga favorite types of infrastructure projects ng ating mga legislators. So, halos 150 billion pesos rin ang nakapasok doon. Bukod doon, meron ring tinatawag na local government support fund na Oo. mataas din ang allocation. So si local government support fund, ito yung isang fund kung saan binibigay, dina-download sa mga iba't ibang local government units Mhm. yung pondo ng national government para makapag-implement sila ng iba-ibang programa. So under the local government support fund, merong tatlo pang sub-programs yan. So, una doon yung NTFL alam na natin ito, narinig na natin ito nung pang Duterte administration. So, ito yung Peace and Development Program na pinupondohan ng pamahalaan at ito ay napupunta para sa mga barangays. So yung NTFL CAC 10 billion pesos din yun doon sa proposed 2027 national budget. Tapos meron din yung tinatawag na financial assistance to local government units. At ito importante ito na malaman natin. Ito po yung line item na itinaas rin ng BICAM nung nangyayari yung pagpasa sa 2026 budget. So yung ibang mga bagay na tinanggal nila sa DPWH dahil yan yung mga pet projects ng legislators, doon nila inilipat sa financial assistance to local government units. So kung titingnan mo yung mga klase ng programa Mhm. na pinupondohan ng DPWH at pinupondohan ng financial assistance to local government units, the usual, multipurpose halls, ah, yung mga yung mga local roads, Mhm, mhm. bridges. So yun din yung pinupondohan ng financial assistance to local government units. At sa 2027 proposed budget, magugulat kayo kasi ang amount niyan ay nasa 34 billion pesos. At sa ngayon, wala itong listahan. Hindi natin nakikita kung saan-saan naka-allocate. Hindi katulad nung amounts na nandoon sa DPWH budget. So, yun yung pangalawa. Yung pangatlo, meron din tayong tinatawag under the LGSF, the Growth Equity Fund. Ito naman, para rin ito sa mga local government units, 10 billion pesos rin siya. Pero ang kaibahan niya doon sa daunang nabanggit ko na dalawa ay ito ay specifically ang intention nito ay tulungan yung mga local government units na walang kakayanan para gastusan yung mga basic services. Kasi kung maaalala natin, tumaas yung mga natatanggap na subsidies or sorry, shares ng ng local government units mula sa taxes. Ito nga yung national tax allotment. Pero kahit na tumaas yun, hindi pa rin kayang pondohan ng maraming local government units yung mga basic services sa kanilang lokalidad. So, another 10 billion pesos. So, ibig sabihin 54 billion pesos yung over and on top na mga pang-local projects na nasa DPWH budget na. So, yun essentially yung latag ng 2027 proposed national budget.
Ang isang maganda nating tandaan dun sa 2027 proposed national budget ay yung debt service din. So malaki na yung kinakain ng debt service o yung pagbabayad natin sa mga utang natin noong nakaraang taon bilang bahagi ng total national budget. Malaki rin ang kinakain ng para sa pasweldo ng buong Mhm, government. gobyerno. Maabot na yan sa 1.9 trillion Mhm. pesos. So sa 2027 national budget, 1.9 trillion pesos na siya. So kasama pa yung mga magiging salary, kasama na doon yung mga magiging salary increases ng civil servants at saka ng military. So in that sense, kumbaga parang makikita natin maliit na yung tinatawag nating fiscal space, yung mga Oo. budget para sa mga bagay, Programa. sa mga programa na Oo. mas strategic, mas developmental, para naman umangat yung buhay ng mga kababayan natin. Well, Hmm. tayo-tayo kasi taxpayers tayong lahat. Kaya lang yun nga, sa nakikita ko, hindi siya papunta doon sa mga strategic priorities. Hindi ko sinasabing walang developmental programs. Meron naman for sure, hindi pa lang Mm. siguro lumalabas at this point in time. Pero yung malalaking amounts, yung mga increases, yun yung para sa amin na nagtitingin ng budget taon-taon, yun yung palagi naming unang-unang tinitingnan kasi it signals ano ba talaga ang prioridad ng pamahalaan. So mukhang ayuda na naman at mukhang yung mga um, well, Infra. isang taon na lang Oo. infra, isang taon na Oo. lang election na. So Yun na. it kind of looks like an election budget already. Ayun, Yun, election budget. natumbok na ni Zaiza. Papunta ako sa tanong na yun. It looks like an election budget. Kasi nga, mag-election na sa 2028 at malaking bulk ng budget natin mapupunta sa papogi, mapupunta sa infra projects, yung LGSF na binabanggit mo for local government units, malaki din ang bulk nun. So, nasaan yung mga development programs natin? Ilang porsyento lang ang mapupunta doon talaga? Doon sa fiscal space. Nakita mo na ba to, Zaiza? Hindi ko pa nako-compute pero we can somehow guess. Kasi sa totoo lang, yung 7.2 trillion pesos, about 26% niyan para nga dun sa pasweldo lang ng government. Oo. Hindi pa natin sinasama dun sa 26% of the 7.2 trillion, 1.9 trillion nga, yung cost of running government. O Yung yung ibig sabihin, gastos. gastos, Oo. magkano yung pambayad ng mga opisina, magkano Oo. yung pambayad ng kuryente, ng mga pambili ng papel, mga computers, yung mga ganun. Hindi pa kasama yun dun sa 1.9 trillion pesos. Tapos, yung share ng mga local government units nga, ito nga yung national tax allotment, so that's 1.3 trillion pesos already. Oh, from what yan last year? I think it's 1 trillion, Ganon din 1.1. kalaki. Ganon din siya Yun lang kalaki. din So, kalaki, yes. retain din ngayon yung for LGSF natin or for local government units natin. At Yung i-distinguish ko lang yung LGSF at saka yung National Tax Allotment. Yung oo. National Tax Allotment kasi yan yung base sa local government code. So dapat merong makuha ang mga local government units mula sa national National, revenues aha. na kolekta ng pamahalaan. Pero yung sinasabi kong LGSF is over and on top Over and of the above. 1.3 Mm-mm. trillion na rightful share ng mga local government units. So pagsamahin mo pa lang yung debt service, yung PS cost, personnel services cost, pasweldo at saka benefits ng ating mga kasama sa pamahalaan. Isama natin yung national tax allotments. That's already around 60, I think 64% of the Of total the national total budget. So ibig sabihin, a little over 30% lang talaga yung pwedeng paghatian para sa mga bagay na kailangan gastusan ng pamahalaan. Pero tulad ng sabi ko kanina, yung natitirang fiscal space para sa budgets ng iba-ibang departments, ang prioridad talaga doon, syempre the usual programs. Kasi hindi mo naman pwedeng itigil yung mga recurring programs and projects ng iba-ibang government agencies kasi yun yung mandato nila.
kung ibabawas mo pa yun, I don't have the amounts right now, lalong mas maliit yung tinatawag natin na fiscal space. Paano yun inallocate? Doon siya inallocate doon sa mga sinabi ko. Ayuda na nasa DSWD, DSWD. nasa DOLE, nasa DOH, at yung Mm. mga local infra projects na pupondohan through the budget of the DPWH at yung LGSF. Plus, increase sa sahod ng civilian Oo. government workers at Aha. saka ng military and uniformed personnel. So ang tanong ngayon, ano pa yung matitira para sa development projects na para sa hinaharap? Sabi nila, ang isang tema ng 2027 proposed budget ay, yun nga, it's people-centered, inclusive, and resilient. So ang tanong ko, Asan? hindi ko pa nakikita paano tayo magbe-build ng resilience Asan? base sa budget na ito. Asan? Kasi ang nakikita ko nga, yung mga Oo. short term, sa totoo Oo. lang, hindi naman siya masama. Kasi kailangan Oo. tugnan ng pamahalaan yung Mm. short term at immediate needs dahil doon sa doon sa economic shocks natin. So, pero anong matitira kung ang Okay. kalakihan ng fiscal space inilagay mo bukod sa ayuda, inilagay mo sa pagtaas ng sahod Mm. ng military at Mm. ng civilian workers ng government, inilagay mo sa mga favorite types of projects, sa mga pet projects ng legislator, ano pa yung matitira para sa kaunlaran ng Pilipinas? So yun yung what I find concerning so far dun sa latag ng budget base dun sa mga numero na nakita ko dun sa press kit ng DBM. Oh, yun. So again, ilang porsyento ito, Ma'am Saisa, yung pag kinombine mo lahat, itong debt servicing, pangsweldo sa mga empleyado, etc. Ilan na lang ang matitira para sa actual development projects? Actually, yung actual development projects, kasama na yung mga nabanggit ko na ayuda and pet projects, parang nasa siguro mga 37% base sa 37%. initial computation ko. Uh, Napakaliit lang. Kasi nga, ang laki ng okay. binabayaran natin na utang Oo. from the previous years. Magkano na kasi yung utang natin? 19 trillion pesos na. So tama ano, ang ating debt servicing ngayon 2.7 trillion, right? It's not the whole 2.7 trillion. Mm. I think it's 1.1 trillion of Aha. that 2.7. Kasi yung 2.7 ang kasama doon, yan yung tinatawag natin na automatic appropriations, na portion ng budget. So una yan na tinatanggal kasi nga those are mandatory obligations. Oo. Kailangan nating ponduhan whether we like it or not. So the 2.7 consists of yung debt service, yung Okay. around 1.1 trillion, the Alright. 1.3 trillion na Okay. national tax allotments ng Mm. LGUs, tapos the Okay. rest of it, yung mga balanse yung para sa pension ng mga nag-retire na civil servants, pension ng mga former presidents, tsaka yung mga iba pang funds na naka-earmark for special purposes. Okay. So kapag natin ito inanalisa kaharap ng debt to GDP ratio ng bayan, ano ang implikasyon nito, Ma'am Zaisa? Magandang tanong yan, Manong Ted, kasi ang isa sa metric o indicator na tinitingnan ng mga ekonomista, lalong-lalo na yung mga ekonomista na nasa credit rating agencies, nasa mga development partners natin, and even the investors, is the debt to GDP ratio. So ibig sabihin, ilang porsyento ng kabuuang ekonomiya natin yung utang. So, ang problema kasi, yung utang natin, pataas siya ng pataas over the years, pero yung ekonomiya natin hindi lumalago. Kung matatandaan natin, a couple of weeks ago lang, ang balita tungkol sa GDP growth rate natin o yung paglago ng ekonomiya natin, na tayo ay nasa 2.3% lamang. Mas mababa pa kaysa doon sa previous quarter na 2.8% lamang. So, ang sabi ng maraming ekonomista, obviously dahil ito doon sa pagtaas ng presyo ng langis, yung mga kinaharap natin na energy crisis dahil doon sa conflict sa Strait of Hormuz.
hindi lumalago yung ekonomiya. So, Importante yun. At oo. kung hindi lumalago yung ekonomiya, ang indication nun, ang tanong para dun sa mga credit rating Mm, agencies at mm, yung mga mm, investors, mm. lalong-lalo na, kaya bang bayaran ng Pilipinas yung utang Yes. niya? Kasi kung hindi, bakit ako Yes. Oo. mag-i-invest sa Oo. bansa na to? Or Mm. kung mag-i-invest ako at magpapautang ako sa bansa na ito, mas mataas ang magiging interest rate. Anong implikasyon ng mataas na interest rate? Ibig sabihin, mas mataas yung babayaran natin na interest dun sa mga pinangutang na natin o ipapangutang pa lang natin. Hindi siya maganda dahil hindi siya fiscally Mm, sustainable. Ibig mm, sabihin yan, sa mm. hinaharap, di ba, napag-usapan na nga natin, maliit na nga lang yung fiscal space dahil kakailanganin nating magbayad ng utang, yung sa Mm, 2027 proposed budget. Pero imaginein natin yung scenario na mas tumaas pa yung mm, interest rate kung mhm. patuloy na hindi maganda ang takbo ng ekonomiya. Ibig sabihin, yung mga future budgets, yung mga budgets para sa susunod na henerasyon ng Pilipinas, mas mataas na, lalo na silang walang matitira para makapag-invest. So, ibig sabihin, anong magiging hitsura ng Yes, yes. Pilipinas? Sige. Bago natin puntahan yung susunod na henerasyon sa isa ha. 'Di ba may threshold na tinatawag diyan para sa mga nangangasiwa ng mga ekonomiya? Yes. Ngayon kasi ang debt to GDP ratio ng Pilipinas nalampasan na yung 60% na threshold. Tama ba? 66% na ito ngayon lamang second quarter ng taon? Yes, tama 'yun na Okay. lumampas na tayo dun sa threshold na Okay. 60%. Mm. At ang problema natin diyan is Mhm. hindi lang kasi yung 'di ba sabi natin kanina, the debt to GDP ratio, important na factor Yes, yung ma'am. paglago ng ekonomiya. Pero kasi mismong yung debt natin talagang lumalaki dahil lumalaki ang tinatawag natin na budget deficit, o ibig sabihin yung kinikita ng pamahalaan hindi sapat para sa Mhm. mga pinagkakagastusan niya. Eh Mm. bakit nagkaganon? Eh 'Yun. kasi nga, yung mga nagdaang taon, andyan yung flood control Oo. scandal, Yes. nangyari yung Oo. mga ghost projects. Oo. So lumampas na talaga tayo at actually ano na ito, off target na talaga ang Okay, sige. pamahalaan. Sa umpisa kasi ng bawat administrasyon, Mhm. may target lang na Yes. numero ang pamahalaan. Hindi na nila naabot yung target, talagang mas Okay. mataas na kesa dun sa target nila. Opo. Ano ho, sa mga nakikinig ngayon sa amin, please, no, sana po ay makasabay kayo sa aming diskusyon kasi po napaka-importante ng isyong ito. Kami po ay nagpipilit na ito po'y maibaba sa antas na kauna-unawa kasi napaka-importante po nito. Itong ating pinag-uusapan, yung kakayahan ng gobyerno, oo, nakitain, oo, yung mga pangangailangan po ng kanyang mamamayan vis-a-vis po yung kanya rin pong kakayahan na bayaran yung kanyang kasalukuyang utang na palaki ng palaki. So ito nga po sinasabi po kanina ni ma'am na dahil nga po lumampas na tayo doon sa hangganan, kumbaga allowed naman yan. Hindi ho, walang gobyerno ho na hindi nangungutang. Kailangan talaga mangutang. Pero ngayon po kasi lumalabas po na dahil 66% na nung ating po ang pinasabi pong debt to GDP, yung utang mo sa kakayahan mong magbayad. So ngayon po, mag-struggle ang gobyerno, paano mo babayaran yung mga utang mo na iyan, di po ba? Gayong meron ka pang mga obligasyon din para nga sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Yan na po sinasabi niya na kapag ito po ay tumaas pa sa 70%, halimbawa lang po, no, hindi po sa doomsday scenario ito, pero pwedeng mangyari yan. Ibigay na po natin muna yung sinasabi pong effect, ma'am, doon po sa pagdedeklara sa atin bilang middle income middle income I'm sorry, upper middle income country na sinasabi din mukhang yung mga nagpapautang sa atin dati baka hindi na maaaring magpautang o kaya dahil po sa taas din ng ating pong debt to GDP ratio, yung pautangin ka nga, mas malaki interest kasi nga mas malaki yung risk na hindi ka makabayad. So yung ganun po mga komplikasyon, effect nito sa susunod na po na budget at saka yung susunod na presidente ang haharapin niyang problema sa ekonomiya. Go ahead. Yes, so importante din yung recent development na yun, pero 'di ba, it's just number, hindi ko matandaan Ah, kung ano yung mm, numero ngayon kung bakit tayo naging upper middle income oo. country. Pero tingnan natin yung
kalidad at antas ng pamumuhay talaga sa Pilipinas. Kasi yung numero lang yun eh. Eh, ano ba yung nakikita natin ngayon? Sabi ko nga, ang daming crisis. May energy crisis. Merong education crisis. Yung education crisis, napakadaming Mm. Mhm. level yan. So, merong learning poverty, ibig sabihin yung mga estudyante natin hindi nakakabasa, hindi naiintindihan yung binabasa, hindi mahusay sa mathematics. Meron ding classroom shortage, Mm. meron pa parating na El Nino, vulnerable tayo sa climate change. Paano natin tutugunan yan kung hindi sapat ang kinikita ng pamahalaan at hindi na tayo masyadong utang dahil nga ang expectation Mm. lumago ng Oo. tumaas ng kaunti ang antas ng ekonomiya ng Pilipinas pero qualitatively hindi mo siya Mhm. nakikita Mm. sa buhay ng ordinaryong mamamayan. So anong mangyayari dun sa mga future na budgets natin? Ang nakakabahala kasi dito yung sa recent past, halimbawa since 2022, ang dami nating nalustay kasi na public funds Mm. na Mm. dapat sana yun yung nag-ayos ng antas ng pamumuhay at yung kalidad ng pamumuhay ng Oo. ordinaryong Pilipino. So yun yung nakikita kong Mhm. complication kapag dumating na yung panahon na yun. Of course, hindi yan Opo. problemahin ng administration na ito, pero in a few years time baka yan yung maging problema natin. Okay, sige. Ito naman 2027 proposed budget sa isa ay work in progress, no? Hindi pa tayo sure diyan kung ito bang net nila talaga ang aaprubahan kasi nga dadaan pa ito sa mahabang proseso. So sa ngayon, basically, ang iyong ditong obserbasyon, number one, ito election budget. Kasi nga Yes, ang filing po ng certificates of candidacies ay October na next year, ha? So yes. definitely po, kinakailangan pakitang gilas ng mga reeleksyonista o ng administrasyon na masiguro na mga bata niya mananalo. Otherwise, baka siya magka-problema pag exit niya, no? Things like that. Go ahead. Mm. Yes. Ang nakikita ko kasi dahil nga ang dami para bang 'pag nakikita mo yung numero Mm. parang walang natutugunan pagkatapos ng flood control Mm. scandal na nandoon na naman nandoon na naman marami pa ring allocations para sa flood control tapos sabi ko nga marami pa ring local projects. Tapos yung local projects split na yan so DPWH at saka yung LGSF. Mm. Ang isa pa kasing problema natin diyan yung transparency din sa mga releases niyan. So pagdating ngayong at this point kasi yung lalong-lalo na yung sa local government support fund, hindi natin alam kung sino-sino ba talagang mga lokalidad yung Mm. magbebenepisyo Mm. dito. So walang Mm. transparency pa dun sa Mm. process na yon. Mm. And yung level of discretion ng executive branch pagdating ng panahon na i-implement na yung mga Mm. projects na yan. So ang sinasabi natin, um, dapat merong transparency dyan sa proseso na yan. At hindi magsisimula ang transparency doon sa kung kailan siya ini-implement. Dapat ngayon pa lang, Mm. alam na ng taong bayan saan-saan talaga pupunta yung mga proyekto na yan. Kasi ano na naman puro multipurpose halls, Oo. Oo. local Mm. roads Mm. patungo sa kung saan-saan Mm. iba pa yung farm to market roads na nasa Mm. budget ng DA. DA Mm. nasa Sige. budget ng DA. So nakakabahala yung ganong klaseng budget na maliit na nga yung fiscal space, Mm. meron na ngang economic crisis, ang Mm. daming problema pagdating sa education, yung classroom Mm. shortage, Mm. Mm. mamomroblema pa tayo tuwing merong mga disasters. Hmm. Pero ganito Okey. na naman yung mga prayoridad ng pamahalaan. Oo. Ito na naman yung mga bagay na Opo. pinopondohan imbis na palakasin yun sabi nila resilience, imbis na Oo. palakasin ang resilience, ito na naman ayuda at saka yung mga Oo. local infra projects. Sige. So, ma'am, muli kaming tatawag, kami aantabi sa mga posting mo kasi sabi nga ng Malacanang, sa mga nangungomentaryo sa budget, pag-aralan niyo. 'Di ba? Ito na ho 'yun. Ito na ho 'yun, yung pag-aaral sa budget para mas maintindihan po ng ating mga kababayan ang implikasyon nito sa buhay nating mamamayan. Ma'am Saisa, muli po, salamat na marami. Sa uulitin po.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.